bulungan. Tapos biglang si Smag pala, naririnig niya na rin, may nag-Glock 9 doon sa 4th year. Kabosa si Glock 9, 4th year. Na ikaw yun. Iniisip niya, kumbaga nakarating sa kanya yun. Di nangyari, ako, ngayon, Ganun talaga. Ganun ang kumparahan dati. Tapos, isip-isip. Tapos parang binabantayan niya yung mga 4th year. Anong oras kaya lalabas yung mga 4th year? Abangan ko sa CR yan. Mayabang siya eh. Tinudumog siya. Grabe, duguan nga siya nun eh. Duguan siya dito. Basta, duguan siya. Yo, nandito na naman tayo sa bagong episode ng Hip Hop OPM at syempre may mga bisita na naman tayo. Si Numerous, tsaka si Zandro. Alright. Syempre dito na naman si Jong Lloyds. Kilala niyo naman na. Si Jong La Chica. Jong La Chica. Wala na naman si Pliggy kasi busy may lawag sila mamaya. Kamusta naman, Numerous? Okay naman, meron lang tama sa paa ngayon. Injured ako. Actually, ngayon lang ulit ako lumabas. 5 days ako, lock-in ako sa studio. Sulat lang ako, record, rap. Ganun lang. Tapos sakto naman, nag-chat ka kanina. Tapos buryo na rin ako. Tapos kaya ko na. Kaya ko na yakbang. Nag-mall ka pa eh. Yun. Yung alin? Yung paa ko may tama. Walang yaka. Naipit sa motor. Naipit ng motor. Ayun. Self accident ba? Ayun. Kaya ang kinuwanta ko kanina si Sandro. Buti ako. Hindi kasi makapag-reply si Numerous kasi masakit yung paa. Pucha, ko dito pa yata yung gamit pang cellphone. Hindi, nakapag-drive. Kanina busy. Nakapag-drive na kasi ako kanina. Daddy duty siya kanina. Sabi ko kay Kuya Mix nagda-drive yan kasama yung anak. Si Jong, tingnan mo mga kachinelas pa yan. Ano ba yun? Ready na yan. Laban kahit saan. Umpisahan natin yan. Siyempre ito galing sa mga followers natin yung mga question lagi dito kay ChatGPT. Yung mga followers mo ba? Followers ko yun. Kilala ko nun Crazy Mix na tawag sa akin nun So yung mga tanong na to hindi personal na sa amin galing. Tinype ko lang sa ChatGPT. Kilala mo si Numerous? Bla bla bla. Bigyan mo ako ng mga tanong. Ang tanong niya nga pala, teka lang baka mamaya biglang umingay. Sorry. Biglang umingay. Alam na nila, naka-drone tayo nandito kami dito kami sa podcast na may drone. Dito kami sa isang gasoline station nga pala. Nagkabiglaan lang. Na bawal banggitin. Pero kung libre na yung gas lifetime, pwede. Ang gas station to, Tugigaraw. Sa Tugigaraw. Sa Tugigaraw kami ngayon. Yan. Ito ang unang tanong. Sino ba daw si Numerous bago siya naging si Numerous? Isang estudyante. Ayun, estudyante. High school student bago ako maging Numerous. At yun, isang estudyante na sumusunod sa nanay, ganon. Joseph ka pa nun, Paps. Ayun. Sa madaling salita, bago maging Numerous, ako si Joseph Arnold Maranan muna. Yung Joseph ba galing talaga sa Joseph na Bible? Marahil. Kasi meron bang devil na Joseph pangalan? Wala naman Yun nga, si Joseph nga. Galing yun dun. Yung tanong mo mamaya mapunta tayo sa... Baka mamaya dahil yung daddy mo, ganyan. Ganun din. Ano ba? Masaya lang lungkot. Masaya lungkot. Masaya lang tayo. Masaya lang. Okay. Kaya hip-hop to, hindi to the real talk show. Sorry. Mali ka ng segment Yan, estudyante ka lang. Estudyante. Tapos, high school student, 4th year, sa Marikina. Nagrarap na kayo nun? Nagrarap na Pero high school kasi kasama ko si Smug, si Brian. Tapos first year siya ako naman is 4th year. Dayo ng pagitan niya. Ganun. Pero yung mukha niya pang 4th year na nung time. Yung mga galaw niya. Mga seniority na agad din. Yung mga galaw niya. First level seniority. Parang nang mamama na siya sa first year. Mayroon siyang sariling gang nung first year. Tapos yung sali, sa pilitang sali, pag nakita ka niya, kasali ka, papaluin ka niya kahit saan ka magpunta. Malalaman natin yung makulit yun si Smug. Next episode. Ayun, estudyante ako noon bago ako maging Numerous. Ayun.
Yan. Unang nakilala ko to si Numero sa rap contest. Magkagrupo na talaga sila ni Smug nun. Oo, sa Lamuan. Tapos first time na may nakatay kami na mabilis din mag-rap. Tapos grupo din. Kasi minsan may mga mabilis mag-rap pero solo. Minsan may grupo na mabilis mag-rap yung isa lang. Nangyari sila, yung Republican noong time na yun, si Shubaldi lang yung tumatangkis pa ng pang-contest nila yung nakakalaban namin. Ito kasi dalawa sila. Tapos mabilis parehas. Tapos that time sa Lamuan yun, sa Roosevelt. Sa Roosevelt. Noong time na yun, hindi pa parang pa-event, pa-rapcon yun sa Marikina ng hip-hop, mga hip-hop heads para ma-level yung rap sa mga rockista. Kasi masyadong laganap ang mga rockista nung time na yun. Talagang magulo. Tuloy nyo lang yung kwentuhan nyo. Excuse me lang. Bakit? Papatayin ko lang yung ilaw ng kotse sa loob. Baka malobat Sige. Ayaw mo lang naisipan niya. Time out. Sige, yung kwento. Ayan. Alam mo nga si Basilio, isa sa organizer natin. Organizer says, tas bata niya kayo. Tas kayo yung mga kasama niya. Pero patas naman yung patas judge. Patas naman yung laban. Yung judge hindi naman tropa. Naalala ko pa nung event na yon, edi dalawa kami ni Smug. Nauna kayo dumating Nauna kami dumating, tapos sila. Nakatay namin sila, tapos syempre after ng event, kwentuhan. Nagtanong sila, mga taga saan kayo tol? Sabi ni Smug, Tondo. Tondo raw. Napaisip ako. Siguro nire-represent niya yung lugar niya, Tondo. Edi oo na lang ako. Tapos after ng uwian, edi etong way na to, papuntang Cubao, tsaka papuntang Tondo. Papasok ng Marikina. Sabi ko, sabay na kayo. Sabi nila, sabay na kami. Nagulat sila, sakay namin papasok ng Marikina. Kaya naisip ko kaagad nun. Kala ko pa taga-Tondo. Pero isa yun sa hindi namin malilimutan na event. Dahil doon din namin sila nakilala. Tapos tinetext ko na sila para pag may event. Bakit din pala sa Marikina, Paps? Ba't sa Marikina? Ayun nga, estudyante ako ron sa loob ng Boys Town. Sa Boys Town. Matakas lang sila. Matakas. Si Smug naman ward doon. Nilalabas ko siya. Pag hindi napayagan, tinatakas ko siya ron. Tapos iba-iba pa ang short ni Smuglas daw. Nakukuha niya lang daw kung saan-saan. Ito, pwede na to. Pag may mga sampay. Tapos wala siyang lyrics kasi sabi ko, parang hindi naman yung verse niya. Paiba-iba, every event, every rapcon. Yung pala nagpe-freestyle lang siya. Every rapcon. Pero isa lang yung beat. Isa yung beat. Hindi, halimbawa, may isang kanta kami, yung first verse, kabisado niya, second verse, akin. Yung third verse, meron akong kalahati na kabisado ko, pero pagdating sa kanya, kung ano yung feel niya sa event, yun yung ibibitaw niya. Bigla siya i-freestyle. Tapos tungkol dun sa mga nakikita niya dun sa event mismo. English yung may mga ganun. English yung medyo English yung chorus nila. Talaga. Sino yung nag-chorus nun, man? Kami. The last prophets merciless and dangerous enemy. And the time by the way, nag-shout out, unstoppable ability. Ay, mga ganun. We are the last prophets. Last prophets. Last prophets yung grupo nila. Kasi yun, invite ko na sila sa mga rap contest. Nangyari sa Mother Ignacia, rap contest ni Raquel dati. Ganda. Yun na. Tapos, kailan mo unang na-realize na may silbi at bigat na yung mga sinusulat mo, yung talagang hindi ka na pangkaraniwang rapper lang na nagsisimula? Parang siguro year 2000, masasabi ko 2016, 2015, 16, 17, 18. Tingin ko may direksyon na yung sulat ko. Unlike na kumbaga hindi siya chamba-chamba na gawin ko, ito yung feel ko sa beat, hindi. Nung 2015, 16, 17, nagkaroon na ako ng mga parang tema na I think kailangan ko siyang sulatin. Yun na yung nakikita ko sa paligid ko lang. Nakapalibot sa akin. Tas, ayun, kung ano yung nangyayari sa akin. Kasi yung mga 2014 pababa, ang naisusulat ko lang is depende sa parang kung ano lang yung mag-rhyme na feel mo, parang gano'n. Minsan puro hardcore kasi. Hardcore kasi mga time na yon. Pero yung puro hardcore sinusulat noon, mga 2011 pababa, puro hardcore. Lumalabsong ka rin dun, Paps,
Kaso malungkot lang. Hindi, actually, meron pa nga eh. Mga love song na hindi naman nangyari sa akin. Sabagay. Tapos biglang mangyayari sa'yo. Ganun, Yun ang may sumpa ang love song. Totoo ba? May sumpa. May Nangyari, hindi pa sumpa. nangyari sa'yo. Sinulat mo. Ang ina mangyayari sa'yo. Mangyayari siya yun. Oo. Kaya sulat mo lagi. Na-attract mo kasi yun. Kaya puro masasaya na love song ko. Puro masasaya. Ayun, 2000, I think 15, 16, 17, I think may direction na. Gusto ko ito yung maging kalabasan ng paano Gusto ako mo yun yung tunog mo, no? Oo, ganun. Hindi na siya puro bilisa. Hindi siya hardcore. Ano yung una mong nasulat na na kanta? Na parang ganun. Hindi, yung unang-una mong obra, solo. Unang-una. Pagka-graduate ko ng high school, gumawa ako ng kantang Elementary Story. Yun ang pinakauna. Love song. Unang record. Elementary Story. Pero yung Elementary Story naman kasi, real talk na kanta yun. Parang matagal na siyang nasa, di ba, may mga puppy love tayo eh. Totoo. May mga unang inibig, unang nagustuhan. Ayun, nasulat yung Elementary Story. Tapos na-record ko din yun. Yun yung unang-unang kanta. Yung pag-graduate mo ng high school. Pagka-graduate ng high school, Elementary Story, bumalik ako. Natatanda mo pa ba yung doon, yung Crush mo? yung parang sinulatan. Ano ba Actually, siya? ano siya? Ano ba siyang tema? Kundi siya doktor, nurse na siya sa Oman or Dubai, yung babae. Okay. Oh, Yo, pag napanood nyo to, ikaw yun ha. Numerous ngayon, no? Shoutout sa'yo. Unang kanta ni Numerous. Para sa'yo pala yun. Sa'yo. Matindi yun. Garuin mo yun. Hindi. Gusto ko siyang i-revive pero yung sa edad kong to, Elementary Story. Para hindi na bagay. Siguro hanap na lang ako ng bata nakakanta ng ganung story. Pwede. Tsaka siguro 5 na anak nun, Paps. Hindi ko na alam, wala nang parang balita. nakakailang na mag-love song pag May ganung pakiramdam din ako ngayon na ayoko na ng love song na ganun. Pero kung magla-love song man siguro yun nasa edad. matured na. Matured yung dating. Yung One Call, di ba, Paps? Shoutout na rin Maganda dun sa naman One yung Call. mga love song mo man pag napapakinggan ko eh. Okay naman para sa akin. Para Salamat. Pag mga napapakinggan. Lalo na pag live, tol, putya, iba rin eh. Pagka live yung emosyon, di ba? Sino meros lang. Ade. Medyo sad boy nga yung kanta ngayon. Ayaw, yung bagong pasensya album na. yun. Yung bagong album na yun. Yung malawa. Itong mga bago, ano na to? Aral na. Mas Hindi na ako nagliliryrics ng ayoko mangyari. Kasi nangyayari. Sumpa. Paano mo naman nakilala si Smug? Sinong unang lumapit? Ayun, Ikaw si ba o Smug. siya? Kilala ko siya may nakita akong mataba na Mataba. Daan naman. Hindi, dati talaga mataba siya talaga dati. Mataba siya. Tapos batang mataba na. may binoboxing siyang bata. Yung boxing na suntok loko-loko lang. Nakikita ko ganyan. Sabi ko, bagong mukha to ah. Nakita ko siya sa bintana. Tapos nakita ko kausap siya ng nanay ko. Kumbaga, kliyente siya ng nanay ko. Ward siya sa Boys Town, bagong pasok. Nanay ko may hawak ng papeles niya. Pero hindi ko muna pinapansin. Tapos mga siguro 1 week, may mga classmate ako na nagsasabi, may rapper daw sa first year. Ang section namin, first year A and B, to fourth year A and B lang, dalawa lang. So ang liit lang ng school namin. So ayun. Sabi ng mga classmate kong babae, may rapper daw sa first year, magaling daw, ganyan. Syempre, hindi ako pupayag na may mas magaling. Sila ang uy, may rapper doon ah. Ganun pa naman sa school. Panis ka, sabi. Ganun siya. Tapos, bulong-bulungan. Tapos biglang si Smug pala, naririnig niya na rin, may nag-Glock 9 doon sa fourth year. Kabosa si Glock 9, fourth year. Na ikaw yun. Iniisip niya, kumbaga nakarating sa kanya yun. Di nangyari, May Glock ako, sa fourth year. ngayon, Ganun talaga. Ganun talaga. Tapos, ganun ang kumparahan dati. Tapos, isip-isip. Tapos parang binabantayan niya yung mga fourth year. Anong oras kaya lalabas yung mga fourth year? Abangan ko sa CR yan. Hamunin ko ng freestyle yun. Hamunin niya akong freestyle. Ganun yun na sa utak niya. Pagdating namin, may nakaupo sa gilid. Tapos, after na umihi. Sa CR to? Sa CR. Hindi, yung CR namin hiwalay sa building. Tapos may isang CR lang dito. Diba? Ayun. Tapos paglabas, ikaw ba yung anak ng social welfare? Oo. Si yung Maranan daw. Nagra-rap ka, tol? Hindi, konti lang. Ganyan sa. May mga sulat ka na. Hindi, bago pa lang ako eh. Hindi pa ako ganun ka. Ano mo pinapakinggan mo? Si Glock 9. Ako rin eh. Glock 9 eh.
alam mo yung death threat, gumanon agad siya. Kumbaga, ang dami niya agad sinasabi. Yayabang nga. Ang dami niya agad. Alam mo yung ganito. Alam mo yung ganyan. Tapos, imbis na, pero ang time na yon, hamunin niya ang freestyle. Hindi siya makabuelo. Hindi siya makabuelo. Hanggang sa parang anong nangyari, palitan na lang kami. Tapos magkasabay na kami naglakad papunta sa kantin. Mula sa CR na yon. Ayun na. Kwentuhan pa rin. Kwentuhan. Tapos lagi na kami magkasama simula nung araw na yun. Sino unang nagparinig ng rap? Sino unang bumitaw? Siya. Mayabang siya eh. agad. Mayabang siya. Mayroon siyang yung nag-rap siya. Tapos akala ko sulat. Freestyle mayroon pa nga siyang parang sabay yung freestyle tsaka beat. Siya yung magbibit ng umpisa. Parang bibigyan ka ng metro. Tapos bigla siya magra-rap. Ganon. Tapos katono. Oo, ayun na. Kung may kaimbot pa siya, kasi idol niya raw si Mike Cosa. Pag nagpi-freestyle, kung may kaimbot. Ay, gagawin. Ayan. Tapos yun yung unang kita namin. Tapos, so on, hanggang ngayon. Tapos paano nyo binuo yung Last Prophets? Ayun, yung Last Prophets. Medyo nakakatawa to eh. Kasi sa Delpan, merong Kiyal. Kiyal. Tsaka si Kilalang rapper sa Delpan Tondo, si Kiyal. Tapos 187 siya, ganyan. Parang sa mata ni Smag, dudurugin ko yan si Kiyal. Ganon lagi niya inisip, dudurugin ko yan. Ngayon, ang grupo ni Kiyal, Two Prophecy, si Kiyal, tsaka Third Floor. Two Prophecy. Two Prophecy sila. Sila ngayon, ang grupo doon ay Last Prophets. parang pangontra doon. Two Prophecy kayo ha. Ay, siya yung nag-decide nung pangalan. Kayong propesya. Pues kami ang mga propeta. Ganon. Tapos, ang gusto... na kagad. Parang tinitingnan niya si Kiel na ganon. Pero, sa mata ni Kiel naman nung panahon na yon, to rugby ba yun? Parang gano'n ha. Kulit naman na ito. Hindi gano'n yung tingin ni Kiel. Kumbaga, titingin ni Smag, kakompetensya niya yun. Si Kiel, iba yung tingin niya kay Smag ng time na yun. Matagal na yun, pero yun talaga. Pero good thing din minsan maging competitive no? Kasi kailangan yun. Hindi talaga pwedeng walang ganun. Rapper ka lang sa bahay. Wala kang Ako, kakasali ko sa contest, doon lang naman ako nahasa eh. Kasi unang sali ko, parang hindi ko na kaagad gustong manalo kasi unang nakita ko, Crazy as Pinoy. Parang contest pa sila. Sila yung champion sa Republic, pinanood ko sila. Sabi, putik. Okay lang kahit di ako manalo ngayon, basta napanood ko sila. Makapiran ko. Unang kita ko sa'yo, Gagi, hindi pala yung salita ng contest. Hindi. Nakita kita sa sa una, malayo sa Santa Lucia. Kala ko sa Mr. Santa Lucia is Grand Mall. Tapos, Republic. Republic. Sa Francis M. Cas, nandun si Louie. Nandun lahat. Tapos sumunod sa Robinson Gallery, Robinson Metro East. Magkadikit lang yun. Parehas siya. Parehas Republic yun eh. Parehas tour ng Republic. Malapit lang sa yun di ba? Yung sa Santa Lucia, nanood lang ako. Pero yung sa Robinson yata, wala si Basilio. Ako yata. Ata. Ganun. Sumalang. Ano ba? Sabi dati, bata pa pala ni Basilio, no? Akala ikaw. Kasi totoy ako eh. Tagal na. Naka Fubu na jersey na light blue. Anong year yan tingin mo, Paps? High school pa, hindi pa 2003. 2003? High school. Mag 2004. Hindi pa yata kami magkasama ni Smag. Hindi pa kami magkakilala ni Smag. Kaputukan na rin ng yun, Paps, ng panaginip sa radyo. Yun nga. Di ba? Hindi pa kami nagkakasama ni Smag pala. 2005 ko sila nakilala eh. Sa rap contest. Ano sila nun? Ano yun? Mad Playas. Mad Playas. Si Lyrical, si Alexis, rest in peace. Si Raquel. Shoutout Alexis. Okay pa. Mukhang banky kasi. Oy, shoutouts kay Alexis. Alexis, kung nasa ka man. Ano yan, may pinagsamahan din kami niyan. Pero hindi ako sumama sa kanyang may pinagsamahan lang kami. Good terms yan. Ito yung camera mo, terms Tsaka yun. Sige. Okay. Right. And ito, ano daw yung mga proseso mo sa paggawa ng kanta? May ritual ka ba bago magsulat at mag-record?
Ngayon. Sabihin sana ako nakakatawa. Sige, okay lang yan. Okay, kwento mo. Hindi siya muna bago yung totoo, baka mamaya. Di ba? Ano Parang ba hindi yun? pwedeng Wala. banggitin. Pwede banggitin eh. Hindi ko na nga masabi. Siguro ngayon, meron na. Dati wala eh. Dati Dati wala eh. Basta makasulat lang kahit saan. Sa LRT. May naantay kang mood na ito na yun. Ano na ako, parang nakasulat mode. Kailangan ba full sleep ka, parang gano'n? Ngayon, dapat malinis muna bahay. Oo, kasi nakaka-apekto yun. Malinis muna bahay, tapos maggagala ako ng mga 2 hanggang 3 araw pa, ikot-ikot lang ako. Ayun. Yung topic na yung topic na iisip ko sa labas, dilista ko sa phone, tapos pag upo ko, yun na. Tapos nakikinig ako ng mga artist na nire-reference ko. Sabihin natin, nakikinig ako kay Glock, kay Tech9. Depende sa daloy nung kakalabasan ng kanta. Tapos minsan, kapag kailangan kong kumanta doon sa kanta, nakikinig din ako ng mga R&B. Asher, nakikinig din. Vibes. Pagka ganun, foreign lang ang pinapakinggan mo? Madalas foreign, pero kung Tagalog, si Glock 9 talaga. Glock 9 kasi talaga. Master. Kasi Glock kasi, madami niyang tema. Tama. Hindi siya yung artist na hindi naka-stick sa isang tema eh. Sobrang dami. Halos lahat ata eh. Ang hindi na lang siguro yung magyabang sa kanta eh. Siya. Bibihira ako makarinig siya ngayon. Ayaw niya na parang nagyayabang siya sa kanta na... meron lang siguro sa isang bara ka lang. Yun lang. Doon lang ata. More on storytelling siya. Tsaka tagal na nun eh. Tagal na nun. Storytelling siya. Ayan, yun lang. Gusto ko malinis yung bahay. Gala muna ako. Tapos, pag umupo ako, kung 3 days ako naggala, siguro mga 4 days to 5 akong bahay talaga. Gaano kabilis yung pinakamabilis mong natapos ng kanta? Yung unang-una kong nagawa, yung Elementary Story, siguro 32 45 minutes. Mga ganun lang. Sulat ko siya. Unang-unang kanta ko. Nasa YouTube yun. Meron ba? Meron nun. Search nyo mga hip-hop. Search nyo Elementary Story. Hindi, sabihin yung bado yung pag narinig nyo, pero yun talaga eh. Yung time na yun. Unang kanta mo. Tsaka kahit sino naman, Paps, yung dati natin, ayaw din natin, pag nakikita natin yung tsura natin, baduy ko pala dati. Elementary Story, yun yung pinakamabilis. Tapos, pinakamatagal yung Truck Driver. Kasi yung truck Mahaba yung biyahe nun eh. Mahaba yung biyahe. Pag truck driver. Tsaka bagay talaga yun. Hindi, yung truck driver kasi para siyang backstory nung trahedya nangyari sa Taytay. Yung nawala ng preno from hilltop pababa, tapos ang daming namatay. So iniisip ko, 2015 nangyari yun eh. 2015 or 2017, basta ganun. 2015, tapos ginawan ko siya ng backstory. Sabi ko gusto kong gawing love song yan. Paano? Yung trahedya gagawin love song. So nangyari, nagawa 2015, na-release ko siya 2021. Ang tagal na nung temang yun. Sobrang tagal kasi yung beat, wala akong makitang beat na aakma. Kasi pag nandiyan na yung beat, kalat-kalat man yung salita, biglang mag-compress siya eh. Yun ang pinakamatagal, yung Truck Driver. Mga ilang araw? Hindi ka, taon. Oo nga pala. 2015 pa yung tema, parang ganun. 5 years. Oo, ganun siya. Parang nasa isip ko lang siya. Almost 6, no? Para mga ganun. Oo, para sa akin, matagal ko siyang nasulat. Yung mga ganun talaga na Ikaw din. Hindi, music video lang pala yung matagal. Matagal lang ako maglabas. Kaya naman matagal lang ako maglabas kasi timingan eh. Yung mga kanta ko kasi parang tama. Ginaya ko kasi si Glock 9 na nagbabanda. So, puro banda yung tunog nung sa akin. Tapos nung ilalabas ko na siya, biglang nauso nga sila Skastak. Nag-iba tunugan ng hip-hop. So, pag nag-testing ako, 1, 2. Hindi talaga depende rin sa sabi ko, kailangan antayin mo. Iikot kasi yan eh. Sa patok na tunog. Lang. Tingnan mo, bumalik uli yung ano ngayon. May boom bap, may Y2K na nga. May Y2K ngayon. Tama. Yung kay Numerous, yung bagong labas niyang album. Halos yung iba dun, tema nung Y2K yan. Y2K na Itong huli. Yung Aye. Yung music video nun, masayaw ka rin sa ulan. Love song, no? Tsaka yung forma, yung one call niya, yung mga formahan dun, mga 2000s era talaga din eh. Mga 2000s era. Sure, no? Check Nelly, yan, mga Nelly. One call. Okay, kung ikukumpara mo yung Numerous noon at ngayon, ano yung pinagbago mo bilang artist? Bilang artist,
paano ba? Meron kasing may mga time na moody ako eh. No, dati, mas focus ako dati. Mas focus ako dati kasi hindi pa ganun kadami yung responsibilities eh. So, halimbawa kaya mo puro rap ka lang sa loob ng isang araw. Ngayon hindi eh. May anak ako eh na lagi ko siyang inaalala muna. Kailangan settle muna siya bago ako ayusin yung sarili ko, ganun. Ayun, kung as artist malaki rin yung epekto yung oras ba. Yeah. Yung oras mas malaki yung oras na nabibigay ko dati sa pagrarap kaysa ngayon. Meron lang ako na i-set na araw, magrarap akong ganito, and sa ibang araw hindi ako rapper, tatay ako. Ganon. Mas siguro, Paps, mas baliktad pa, mas parang focus pa ngayon eh. Kasi parang mas nailagay mo siya na nalagyan mo siya ng oras. Okay. Diba? Mas nalagyan mo siya ng oras. Siguro may sistema ako ngayon. Yun, may sistema. May sistema ako ngayon kaysa dati. Diba? Kaysa dati. Kalat-kalat, kahit saan pwede akong mag-rap. Pero ngayon may sistema na dito lang, sa isang linggo, 3 araw lang ako rapper. Yeah. Ganun. Paano pagka limbawang na-timingan ka ng fan na nung araw na yun, hindi ka rapper nun, so parang tatanggi mo. Sorry. Sorry, hindi ako rapper today. Meron talaga. Sino ba yan? May tropa to eh. Meron talaga. May tropa to, taga De La Paz. Huwag na nang banggitin yung pangalan ko. May tropa to, tapos nakikita daw siya kainta. Tapos nakita ako sa shop niya, numerous, suplado yun eh. Ginanon ako. Diretso yun na, diretso. Ginanon niya ako. Sabi ko, bakit? Tinatawag kita eh. Hindi ko nga na mumukhaan yung mukha niya eh. Hindi ko rin alam. Saan mo ako tinawag? Nakamotor ako noon. Nagdadrive ka ng motor. Yun naman pala. Paano kita papansin? Ikaw na nabangga ako. Ayun. Kumbaga, lalo halimbawa. Hindi ka rapper nung time na yun. Rider ka nun. Rider ako eh. Paano kita papansin? May nag-comment din sa akin ganyan. Suplada naman niya. Wag yung tinawag ko yan. Sabi ko, saan tayo nagkita? Sige nga. Ganon din sinabi ko. Meron kasi talaga tayong may mga time na although nandyan tayo, nakatayo tayo dyan, pero minsan yung isip natin lumilipad eh. Lalo na pag rapper, si Numerous lumalabas pa yan. Ibig sabihin nag-iisip siya ng mga rekado, ng mga lines na isusulat niya. Kaya minsan nasa mundo yan ng pagiging manunulat. Yeah. So minsan hindi ka talaga maririnig. Pero pag talagang obvious na nagkatiktigan tayo tapos tinawag mo ko, yun na. Okay, kinalapit mo. Si Glock nga si Masta, kasama ko nakaraan. Nandiyan siya, siguro mga 2 di palayo niya sa akin. Yung naririnig kong tumatawa sa kanya, pabulong doon sa gilid. Pero naririnig ko, yung ganun, parang ganyan. Kung iisipin nung tumatawag sa kanya si Glock, tinatawag niya, hindi naman siya naririnig doon, pero ako naririnig. Parang ganun din. Tsaka lalo na, Pops, yung mga napansin ko sa yung mga may birthday o kaya bigla ang punta lang. Magiging rapper kayo na wala sa oras. Rap ka, parapin nyo. Normal naman yun. Normal yun. Nag-ayos pa ng mic. Parang ako, lalapag ako sa isang birthday. Pero good thing pa rin eh. Lalapag ako doon. So parang nakaprogram ka na makisalamuha. O kasama yun sa pakikisalamuha. Hindi ka nagsusungit sa ganun man. Pero parang minsan nakakailang na wala namang hip-hop doon. Hindi, ako siguro pag pinapakanta mo ko ng kanta ko, hindi ko naman kanta. Minsan ganun ako eh. Hindi, rap ka. Hanapin mo yung kanta mo sa video, okay. O kaya papakantayin ako, hindi ko kanta. Papahiya pa ako nun. Naalala ko, pinakanta ako dati. Hindi ko pa girlfriend yung ex ko nun. Parang in-invite lang ako. Tapos nakita ko, ito yung nagpa-picture sa akin kagabi. Ito pala may birthday. Tapos pinapakanta nila ako, ang kanta ko lang nun bastos pa yung Let Me In. Let me in, pretty baby, at iyong tanggapin. Tara mga ito, hindi Tapos ganun yung lyrics, so bastos talaga. Yun yung kinanta ko. Was birthday. Let me in, pretty baby. Pagtapos nung niyang-iya ako, sabi puta, makagawa na nga ng iba pang kanta. Hindi sinabi ng tatay, hindi pa ba uwi yung bisita mo? Mga kanta ko kasi noon, kung hindi hardcore, anti-drugs, tapos yun yung Let Me In, yun lang yung ibang topic namin na medyo green. Pero double meaning. Pero Let Me In, pretty baby, alam mo na kagad eh. pero pag na-invite tayo sa mga event, kahit mga birthday, kahit naman ngayon parang naka-program na yan ang pakikisalamuhan natin, magrarap tayo naka-program na yun. Kumbaga may mga wala tayong pinipili.
pero yun talaga eh. Pero kung may video okay naman, type nyo na kagad 7793. Watamen. Watamen ba yan? Simpleng tao. Simpleng tao. Yun na lang. Simpleng tao, yun. Ayoko ang kanta yung mga kanta ko. Yun. Kaya kabisado ko na yan. lahat, no? Para in general. Minsan nagbibideo okay. Hanapin nyo yung kanta na. Hindi, type nyo na lang 7793. Sinasabi mo na. Kabisado ko na. Ayun. Tapos yun, may mga bakit may mga tao na pag di mo narinig, suplado ka na kagad. Minsan pa minsan halimbawa, tao lang tayo eh. May emosyon din. Baka may bad trip ka na sa labas. Ayan. Pero wala eh, parang obligado tayong ngumiti. Pero ano yung pinaka-experience mong di mo malilimutan na magpapa-picture sa'yo? Malilimutan? Babae, Kahit kunyari ba? Pag babae, di makalimutan. Ganda nung nagpa-picture ganon. Hindi. Hindi, experience. Ibang experience. Ano ba? Halimbawa, nasa jeep ka, tapos humahabol siya, mga ganon. May ganon. Nasa labas siya. May ganon. Kaya sa CR, di ba? Habang nagsi-CR ka. Katabi mo na. May sinumeros to Picture title. Teka lang. Nakalabas yung Sige. Naalala mo yung nakaraan sa NLEX. Na talaga ako yung sabi ko, pag wala ka pa bang ano dyan, wala pa bang gasoline. Parang fast food. May isang fast food. Kasi talagang na ako, pagbaba ko pa lang ng sasakyan, X na ako maglakad. Tapos may mga crew. Paano ka Ganun na. Ganun na talagang nasabog na. Pag nakita mo pa naman yung CR, parang ayan na, lalabas na. Tapos may doon, may mga crew ng McDonald's, siguro 4 sila. Ba't mo sinabi? Sabi ko fast food lang Shoutout sa mga crew ng McDo Tapos, parang napatingin sa akin. Talagang starstruck. Crazy mix, pa-picture. Ayun, napatingin ako sa CR, ang lapit ko na eh. Tapos sinignan ko sila. Parang pag sinabi kong muna ako, parang suplado ng dating ko. Okay. So, nisip ko. Mas pinili mo na lang din. Pero mapapansin yung picture ko doon nakaganto. Tapos pagbalik niya ng sasakyan, piniga niya na lang yung brief niya. Hindi mo Pero huwag mo na ulitin yun yan. Hirap kasi nun, di ba? Mali mo, pagpa-picture, sobrang lumalabas na pala yung ihi mo. Kasi ang matindi, isa-isa pa sila. Sabi ko sabay-sabay na. Isa-isa pa. Ito pang tropa. Pero kumbaga, yung ganyang bagay, isa yun sa pinakamasaya pag nagpapapicture sa labas. Part of the job din talaga, part of the job. Isa yun sa pinakamasaya nangyayari. Lalo kapag nakaporma ka, tapos nakita nila. Pang OOTD. Kaya minsan sa ganyang estado rin parang huwag ka dapat lumabas nang hindi ka nakapustura di ba? Kaya ako kahit na ako nun talagang kaya pala naka-shoes sila. Hindi gagi. Chanelas lang tayo. Ayan, next questions. Sige, ito wala dyan sa listahan. Okay. Paano mo naman nakilala na yung mga 187 Mobstars, Republican? Paano ba? Ano muna? Kasi parang hakbang Una, Crazy Family. Tumatambay kayo na muna sa amin tambay kami sa Arayat, sa Cubao. Ilang taon yun? 2006, 6, 7, 8. Diba? 8, mga ganun. Tagal din, yon Crazy Family. Ay, hindi. Una pala, nag-record ka? Una ko kayo nakilala, pero Mad Players pa. Hindi ko pa alam yung Crazy Family. Tapos, si Flick G, sa Namayan Park, nakita ko siya nagra-rap, magaling. Hindi pa pala siya Republican nun. Hindi pa siya Republican family. Nakita pala kami nun. Tapos, ipapasok pa lang siya. Tapos, ako naman, gusto ko lang din makakonekta ng mga rapper. Ayun, dun naman, sabi sa akin ni Flick, pasok daw ako ng Republican family. Kasi magre-Republican family rin daw siya. Parang ganun lang. Tapos, sa 187 naman, nag-record ka kay Gab. Ay, hindi. Una pala yung 187. Unang-una pala ako nagpunta sa 187. Ang gulo mo! Hindi ko na maalaman. Nag-record ka ng Sundan. Ilan taon ka na? Ako? Nagkatanungan pa bigla. Hindi. Sa ganito, may mga memories ako na parang 2010 pa baba. Rumble na siya. Hindi kasi pag marami kang iniisip. Oo, may rumble. Hindi, yun pala. Una, nag-record pala ako sa 187. First time ako nag-record. June 7, 2000.
Ayun. Bago Chakra yun. Oo, bago pa Chakra nun. June 7, 2006, nag-record ako ron, sinama ako ni Smag. Aksidente pa kayo pagpunta ko ron kasi dapat sa Sigaw ng Tondo Oo, doon nga dapat magre-record. or kay Butchoy, Dreams Production. Basta doon lang, sa Moriones. Kaso, tampuhan ata si Smag tsaka si Butchoy or si Bradus. Hindi ko alam. Tapos dinala niya ako kay Gab. Sa iba kanya. Ganda mag-record dito ka. Okay, Gab. The 187. Nakakakaba pa nga nung araw na yun sa 187 Kita ko si J. Will. Haba ng buhok. Tapos singkit. Karamihan sa mga singkit parang mga suplado 'di ba? Singkit si J. Will, haba ng buhok. Pero si J. Will, braids. papansinin ka talaga. Naka-braids. Tapos pag narinig mo siya magsalita, malutong. Tapos si Mike Cosa andun din. Nakakabanga yun. Tapos sila Ese. Ese naglilinis ng dati. Naglilinis ng senyorita. Lagi naglilinis. Picture mo na to. Mamaya wala na to. Mamaya wala na to. Ganyan. Nagpipicture sila. Ganyan. Wala na to mamaya. Picture mo na. Ganyan. Tapos, siyempre, talaga. nandun yung mga parang naririnig mo na sa CD. Tsaka makita mo yung mga profile picture nila sa Friendster. Mga may X yung cross. Si Kia. Ay, totoo. Mga takiplat na mukha, may baril, may itak, nakahubad, marami tayo. Gangsta days talaga no? Gangsta days Wala talaga. pang CCTV na Pero mga pag nakausap mo si Kia, ang ngiti lang. Alaskador pala, no? Ayun, 187, ayun, yun tayo nag-record ako doon. First time ako record. Hindi pa nga ako lumabas ng boot Kinakabahan ako. First verse, second verse, third verse. Sa loob lang ako. Wala pa si Jay Skills na Wala pa. Ba't di ka lumabas ng boot? Nakatakot Baka ipatok sa'yo yung huwag ka na mag-rap! Kinakabahan ako unang record ko doon. Tapos nagkabati na si Smagata at si Butchoy. Doon na kami lagi nag-record. Tapos hindi ko na alam pag ganun ako colorum ako minsan Republican, minsan nasa Malate Mobs, tas ako nagre-record ganun. Nakapag-record ka kala J. Will? Oo, nakapag-record din ako doon. Hindi pa ako nakapunta. Pag-record ako kay J. Will. Bakit datis? Iba pala yung ko, naggagawa ako nun. Pero ngayon may sarili ka ng studio. Oo. Year 2011 pa naman meron na. Mas upgrade lang ngayon. Tapos nag-audition kami ng Blind Rhyme 2008. Sa April. Ay, hindi. March. Kasi nag-birthday pa ako Tapos nung second audition, tapos ng birthday. Ano bang nauna? Matanong ko lang. Yung Blind Rhyme nyo ba na magkakasama kayo o Chakra na kayo? Chakra. Nung pagpasok nyo. Chakra. 2008 ang Blind Rhyme, pero 2007 November. Chakra na kami. Okay. Wala pang isang taon naging kami. Pero sobrang tunog na nun. Ang dami pang gumaya nung namin, yung mga numero. Ika-una, ikalawa, daming gumaya. 12 haligi, mga ganun. May mga ganun. May mga bilang-bilang na. 13 maso, tsaka G's na pader. Naglaban, no? Maso, tsaka pader. Saka ang idol kasi talaga ni Denmark, yung CMT. Yung una, si Abado. Caloocan, Malabon, Tondo pa Kial, yun. Innocent Juan. So, ang alam lang niya, CMT. Tapos, nung, syempre, audition na sumupunta-punta na sila sa mga event, nakita nila na yung CMT, hindi na 3, naging 8 na, Chakra na. So, lalo siyang baliw. So, kinumpleto niya talaga sa audition yung Chakra. Bale, pa nga, di ba? Dalawang audition pa yun. Dalawang audition kasi hindi nag-audition sila Kial. Ano ka ba nag-audition? Hindi, nung unang audition, kasama, grupo kasi kami nun grupo. Mad Players. Tas ang gusto... Kaso wala na si Lyrical nun gusto solo ka na? Gusto solo na ako. Kasi puta, wala namang audience, judge lang. Si Alexis, come on, nagpapahype. Sabi ko, wala naman. Maganda. Sabi ko, wala. Tsaka wala naman. What's up, Alexis? Wala namang ganun. Tuwing nirarap namin yun. Kapag nirarap namin yun sa rap contest, walang ganun. Kasi seryoso lang kami. Kami nasisimulan namin na ganun. Mabibilis lang kami. Hype na hype, palong-palo. Tsaka dati, sila Mix, ang linis niyan perform sila. Ang linis niyan. Kasi dancer ako kumbaga kung paano kami mag-practice sa pagsasayaw. Ganun din kami Tapos may mga pwesto ang sa stage. Pag chorus na, tatabi kayo, papasok ako.
Totoo. Ganun. Parang may choreo. Simula para magkaalam. Parang ano nasaluwang kami. Si Alexis nun, lahat ng verse ko, kasi ako na rin bumanat ng verse ni Lyrical. Ano kaya nangyari ka? Baka pinupulikat bigla. Sinasabayan niya ako. Tapos siya, gas-gas yung boses. Tapos, kumbaga, alam mo yung pag nag-double track ka sa kanta na hindi pantay. Parang, ginaganon ko na siya, sumabay. So, napapasigaw din ako. So, parehas na kaming gas-gas yung boses. So, sabi ni Denmark, hindi pa naman tapos kasi parang kailangan 10 yata. 10 ba yun? O 12 ang kukunin. Okay. Parang 6 lang ang nakuha nung time na yon. Sinabihan ako ni Denmark na mag-solo ka na lang. Favorite ako ni ano nun. Kasi was Denmark, favorite ako nun. Bakit? Idol niya talaga yung mabibilis mag-rap. Favorite fan siya ng speed rap. Ano ko nun masyadong ako sa contest kasi nung batak ako sa contest. Pag nakita mo siya talagang hype. Todo niya. Tsaka feeling ko ngayon naman yata Kaya mo pa. Mas dati naman. Mas dati. Kahit nga naunahan niya ng konti yung beat parang pumapasok pa rin papasok siya. Papasok pa rin. Minsan may ganun Parang tempo. Siyempre live wala pa live. +1+1 live siya. Basta palong-palo na di katulad sa grupo namin nun. Ano lang kami. Dire-diretso na malinis. Moderate. Kung kay numeros talagang nagwawala. Wala yung ano. Buong Chakra nakapasok ng blind rhyme no? Hiwa-hiwalay. Pero masasabi mo bang ikaw yung pinakamabilis? Chakra? Hindi. Iba kasi yung mabilis Iba yung term kasi ng mabilis. Okay. So bagay iba-iba. Siguro hindi, pare-pares lang yan Halimbawa, ito iba-iba lang talaga ng nilapat mong beat. Ito yung nilapat mong beat. And hindi porket nag-tongue twist kami dyan, nagpapabilisan. Hindi, yun yung flow na hinahanap ng beat. May metro kasi yun Yun yung flow na hinahanap ng beat. Kumbaga speed limit nyo, ito yung beat. Kumbaga kami ay mga gripo, tapos may isang timba. Yung isang timba na yan, pare-pares lang yan. Pare-pares kaming gripo. Mapupuno yan ng pare-pares lang. Iba-iba lang yung iba-iba lang kung indaloy kung paano. Galing Pops, safe na safe. Ganda. Safe na safe sagutan mo, Pops. Hindi naman talaga. Talaga. So yun, after blind rhyme, yan na. Paano ka naman nasali pala sa flip top? Flip top. Yung kwento sa flip top, isa yan sa pinagsisisihan ko way back 2012. Kasi 2012 kinukulit ko si Arik. Na gusto ko sumali. Pak. Nung binigyan niya ako, hindi ko tinanggap. Nagkaroon ako ng problema na kailangan ko solusyonan in 1 week. Nagkaroon ako ng problema. May emosyon akong tao nun ganun ako magdesisyon dati, emosyon. Kaya sino dapat na unang kalaban mo, Pops? Si Spade. Si Spade. Tapos kasabay nun ng Flick G, Daddy Jody. Tapos napalitan ako napalitan ng iba na kalaban ni Spade. Pero nung battle na yon, nandun ako. Tapos di ka bumati. Nanonood ako. Ano sabi ni Arik sa'yo? Wala, hindi niya ako pinapansin. 2012. Hindi pa Arik tampuhin din 2012, 13, 14, 15, 16, 17. 6 years niya ako hindi pinansin. Halimbawa, in-invite niya Chakra sa Flip Top Minefields. Yung Minefields kasi parang perform. So nag-perform ang Chakra. Ayun, paikot Ako hindi niya ako tinitingnan, hindi ako pinapansin. Sa yata yung Minefields na yan, nakakita ko ulit kayo nag-perform dito sa likod ng UP. Sa Matalino. Tama ba yun? Likod ba ng UP yun? Sa Mouse yan. Sa Mouse, hindi ko nakakalimutan. Tapos ayun na, yung pagpasok ko sa Flip Top, meron na silang online na registration. Tagal magtampo na. Nag-fill up ako doon. Nag-try out ka pa. Ngayon, para masabihin ni Arik sa akin na pasok ako sa audition, chinat niya si Mix. Si Mix chinat niya. Hindi pa ako chinat niya. Tapos, siguro, titingnan ni Enigma, seryoso ba to? Mix, pupunta ba to? Bukas agad. Matutulog na ako 10:00 ng gabi. Ito nag-chat ng mga 10:30. Hindi na ako makatulog. Bukas na pupunta akong Cavite, sali ako freestyle. Walang practice, wala talaga. Umayaw ulit, no? Hindi na, sabi ko, tinawag na ako. 6 years yun. Wala na, tinawag na ako. Kaya pag sali ko ron, 2017. 18, 17. 18 18 yun. Tapos yun, nakapasok.
Pasok ako mga 3 beses ako nanalo, tas the rest talo na. Yung freestyle, hindi kami naglaban ni Master Pete, nakalaban ko si Lil Weng yung huli. Si Lil Wayne? Lil Weng, ano yun, sa Calabarzon Division. Good experience din kasi sobrang kaba ko, ngayon lang ulit nakaramdam ng ganun, parang back to start. Sobrang kaba, tagal ko hindi ako nag-freestyle, hindi na ako sumasaling contest, wala nang pressure, pero nung araw na yun, palakad-lakad daw. Inaano nga ako nila share na, numeros, halika! Numeros na ako nun numeros, kinakabahan, hindi sigawan naman ganun. Hindi ka nayayang mag 3GS. Ay, hindi naman, pero kainuman ko sila nung time na yun. Ayun. Kasi parang kabatch mo yung ibang 3GS. Ayun, pero, hindi, dapat pa ba halos magkakaedad kami. Wala namang Ano naman yung pinagkaiba ng paghahanda mo ng battle sa pagsusulat mo ng kanta? May kaibahan yan ibang mundo. Ayun. Ang paghahanda sa battle may oras. Mas pressure kasi may kailangan may deadline. Halimbawa, 1 month. Halimbawa, sa battle 1 month. O 1 week kang mag-isip ng drops. Sa second week kailangan pagdugtungin mo yung drops. Sa third week kailangan planchado, tas sabay na yung pagkakabisado. Pang-4 na week kailangan na yan. Fit sa akin finifit ko na yung katawan ko, nagja-jogging ako nun. Habang pinapractice. Lakad-lakad ako nun. Kapag umulit, pag nagkamali, balik ako sa umpisa. Pagkutin ko ako nun sa kainta, lakad ako, ganun. Mahirap. So hindi mo sisimulan yung practice mo hanggat wala doon sa starting? Oo, habang wala pang lyrics sa sulat, na rounds, wala pa. Wala, hindi ako mag-exercise. Ayun, yun sa loob ng 1 month, paghandaan ko yung isang tao. Unlike sa sulat, yun nga, may lahat ilang taon na, isang taon. Kaya yung battle, yun lang yun, yung araw na yun, doon mo lang magagamit yun. Pinagandaan. Halimbawa, 1 week ka talagang stress. Tsaka, totoo yung sinabi ni Flick kapag bumabattle kami siya, mainitin ulo mo. Ayaw mo na istorbo. Ayaw mo. Sige yun, si Kuya Dave, palamura magiging mainitin ulo mo. Sa ako rin, parang napapansin ko, inaaway ko yung mga fans. May comment lang na, tangina mo, papasigatin kita. Hindi man, tao tayo yan, parang pagdating doon naka-battle mood kasi. Oo, kasi sakita ng damdamin yun di ba? Walang naka-battle mood. Walang limitasyon doon Kahit may pinag-usapan pa kayo, di ba? Kaya siguro kasi naka-battle mood kayo. Hanggang pagtulog, naka-headphone ako na naka-record kasi yung mga pangkabisado. Ayan pa, yan, sila ganyan pag, di ba, yung pang-battle nire-record. Kahit tulog ka, naririnig mo yung Ayun, yun pagkakaiba, may pressure yung sa battle, sa pagsusulat ng kanta, wala gaano, pero more na tinutukan, maganda yung kinakalabas. Sa pagsusulat ng kanta, malaya ka na hindi kung kailan matapos yan. Kumbaga yung battle, kasama dun yung yung career mo. Pag sa battle na yun, ipupusta mo yung career mo, ganun. Kasi double blade yan. Lahat. Pwede kang sumikat, pwede mong ikabura. Yes, Di ba? Ang dami ng battle MC na yun yung last battle nila tapos hindi mo na nakita. Ganun. Okay, mga ganun. Ayan. Okay ba? So, ano ba? After flip top, ano yung mga hindi mo malilimutang karanasan mo sa pagrarap? Yung talagang kung matanda ka na tapos iisipin mo. Yung kikwento mo sa mga apo mo. Ikikwento mo pa sa mga apo mo. Ano ba? Masaya? Masaya tsaka malungkot. Worst na lang. Huwag na yung malungkot. Yung worst yung hindi ko makakalimutan. Hinabol kami sa sa bagong barrio. Tumakbo kayo. Nakatambay ako. Hingal na hingal sa Ipligyo. Tsaka ito dumating. Nasismag. Ano ginagawa niyo? Ay, yung pinaka-worst na nangyari, paano ba? Galing kaming radio station, Blind Rhyme. Radio station, tapos rap contest sa bagong baryo. Sumasali pa akong contest. Sabi na may contest doon. Baba kami. Pagbaba namin doon, masama yung lagay ng tiyan ko. So sabi ko, hindi ako sasaling contest. Uwi na tayo. Ito yung gym. Instinct yun. Ito yung gym. Ito yung daanan. May daanan naman dito, pero sasakay kayo ng tricycle. Pag dumaan kayo dito, may jeep na rito. Pwede nang pumara. So, alis na kami. J-Skill, Sabadon, Flick G, tsaka ako. Lakad kami rito. Habang naglalakad kami, nakita ko yung kalsada, parang basag-basag na asfalto.
Eh, ang liit nung kalsada, iskinita lang. Parang isang tricycle, dalawang tricycle lang pasok. So, lakad kami. J-Skills, Flick G na sa unahan, Abaddon numero sa likod. Naalala ko na. May magkakaakbay na 4, parang mga laseng. Na Sabi tara, 4 lang yan. 4 lang daw kami, 4 din sila. So, nakikiramdam ako. Tapos sa side mirror ng tricycle, tinitingnan ko yung 4 na nagsabi. Pupulot ng aspalto. Mga basag-basag na aspalto, pumipulot. Sabi ko, Son, mukhang magkakagulo. Mukhang babatuin tayo. Hindi yan. Sabi ni Benson, hindi daw. Maya-maya, nakakaramdam na siya na parang binibiluhan kami. May bumato. Oo, may bumato. Tapos, diretso pa rin. Yung lakad namin patakbo na. Tapos may nakasalubong si Abaddon na Manong. Sabi, anong nangyari? Sabi nung Manong. Sabi ni Abaddon, hindi, mo natitripo yun na dyan eh. Bakit? Ano pa pangalan mo? Abaddon. Biglang parang sumapak. Yung tinanungan namin. Ganun. Sa pagkakatanda ko biglang sumapak. Tapos yung ilag ni Benson, saan yung sa counter? Bunny jump. Bunny hop. Ayun, nakailag. Lagi yung chakra, mabibilis tawak mo eh. Alam mo sa yung kung fu hasil yung patagilid. Ayun, edi takbo. Ano na yun, sign na yun na tumakbo. Pakaramdam ko, lahat ng tao doon kalaban. Hinahabol. Kasi ang daming humabol sa amin. Ngayon, si Flick tsaka si Skills, sinesenyasan na namin. Si Flick, matik na, hindi wala ng lingon, takbo na agad. Ang nahablot si J-Skills kasi nakabag. Nahablot siya. Sumigaw daw Pota! Pota! Sabi. Habang doon nagkikwento, Pota! Ang ganda. Imagine niyo yung boss si J-Skills. Sumigaw ng Pota! Yung takbo namin ni Flick, parang adrenaline eh. Alam mo yung nila sa banking tumatakbo. Hingal pa rin eh, kahit nakasakay na ng Parang kami bumabanking, tumatakbo. Alam ko hanggang mula bagong baryo hanggang Cubao. Di naman. Tumatakbo kayo man. Sobrang adrenaline na nun. Tsaka uso pa nung mga panahon na yun, di ba? Pag kami habulin kayo, sisigaw kayo ng magnanakaw para lahat ng tao, kalaban nyo na rin talaga eh. Nakakatakot talaga siya eh. Pero doon sa amin, nabul talaga kami. Ano nangyari kay J-Skills? Ito pa, pagdating namin, nakalayo yung Abaddon. Si Abaddon tumigil. Wait lang, sandali lang, sapatos ko. Sapatos niya raw. Maya pagtingin ko, si Skills na. Dinudumog siya. Naupakan pa si Skills na. Grabe, duguan nga siya nun eh. Duguan siya dito. Basta duguan siya. Tapos sa konting lakad na lang, police station na. Diretso na ako sa police station. Sir, pa-responde po yung kasama namin. Ginugulpi doon. Tingin ko isa lang yung police. Mas matindi pa dyan, nire-responde namin, sabi ng police. Ganun lang yung sagot. Ganun lang yung sagot. Wala daw magbabantay. Mag-isa lang siya. Mag-isa lang. Paglabas namin, paglabas. Shoutout sa'yo, sir. Paglabas namin, tingnan si Skis, naglalakad na. Wala na yung sombrero niya, bag. Yung huling kita ko talaga sa kanya, hinihila yung sapatos. Kulit to. Nakuha ata sapatos niya, no? Hindi, sombrero lang. Sombrero. Tapos, simula doon, maya may mga dumating din. Sasakay kami sa mobile na open. Ibabalik kami ron. Ituro daw namin. Hindi na. Open yun eh. Sundutin ka lang dun. Kahit pa sabi mga tanod dun wala. Ay sabi hatid doon na lang kami sir. Ganun. Hindi, konting lang, sumakay na kami ng jeep. Tapos walang pansinan. Medyo parang maggulatan eh. Pagdating sa EDSA, tahimik. May nakita si Aba dun sa EDSA. Naka-gear na pang motor. Tapos mga padjak. Pinagtawanan. Tapos akala ni Skills, siya yung pinagtatawanan. Tapos inisip-isip pa nga ni Skills, iniwanan namin siya, tapos pinagtatawanan pa namin. Pero hindi, nakita lang namin siya, malayo na. Akala namin nakasunod lang. Akala nyo nakasunod. Parang hirap akala namin pare-pares. Nun di ba? Pota! Yun. Nag-try pala si Abaddon bumato. Pero nangyari na lang, may van na dumaan sa kalsada, kaya binitawan pala si Skills. Hindi ko alam ba't di ako sumama nun eh. Hindi pa siya ganyan. Kaya hindi pa siya ganyan. Mabilis ako. Sigaw mo nun. Bakit sumisigaw ng Pota? Hindi pa ako mabilis pa ako tumakbo nun. Nakala ni Skills na,
Di namin, kumbaga iniwanan namin daw siya, tapos tumatawa pa kami. Hindi siya, badol lang talaga tumawa. Gago! Tinuturo pa. Kasi yung bike, parang motor siya. Yung mga joke-joke ngayon na nakikita natin, matagal lang ginagawa yun. Yung naka-gear pa talaga. Tuloy Tapos na lang, naka-helmet. excuse me lang, tuloy na lang. Ano? Check mo yung mga camera. Check mo rin mga camera. Galing. Ayun. Kakaibang experience Yun yung din talaga, worst. no? Yun yung worst na di ko talaga malilimutan yan. Ikaw ba, Kuya Mix, may mga away ka rin na pagdaan ng gano'n? Dami. Oo. Sobrang dami Mix kang pa. mga away. Oo. Yung nag-champion kami, bagong baryo din. Doon din, no? Tapos di nila matanggap na champion kami. Tapos yung isang grupo, tinawag nila yung kagrupo nila na sumali rin ng rap contest sa kabilang street. Parang, abangan natin, abangan kami sa Skinitas. Padanan trophy. Iba talaga noon. Shoutout sa baryo na yun. Hindi sila mag-guess dyan. Okay naman na doon sa bagong baryo ngayon. Okay na dyan, marami tayong ano dyan. Ano ba? Maraming mga tropa. Garapan ng lugar Katarungan. Hindi Tapos ganun ginawa, no? Hindi makatarungan. Katarungan yung ginawa. No? Friendster days pa nun. Friendster Sobrang days pa. 2000, ano yata, 8. Ay, blind rhyme na ba noon? Time na yun? Blind ring na. Blind rhyme na. 2008, 2009, mga ganun. Kasi parang naging konkreto yung FB, 9 or 10 na Oo. 10, 9. Ayun, yun yung pinaka-worst. May isa pa, pero I think yun na yung worst Tapos yung pinakamasaya, syempre, yung pinakamasaya, marami, sobra. Yun ang marami. Yun ang, minsan mas naalala mo pa yung worst Oo, Pero kasi siguro pinakamasaya, Hip Hop Awards. Ay, Hip Hop Awards. Awit Awards. Awards. Ayun, Awit Awards. Nanalo kami. Ayun, nanalo kami. Tinalo ng Chakra Bini. That time yung Bini. Totoo ba? Ka-line up namin ng Bini. Ano, nun. diba? Yung 10 na, no? 1096. 1090. Ganda. Ganun katindi. 1090. Oh, 10, ano ba sinabi ko? 1096. 1090. Shoutout sa 1096. Shoutout sa inyo. 1096. Ayun. Ano namang kanta mo ang pinaka napaproud ka na nagawa mo? Naka-proud siguro marami, pero tinuturing kong obra yung siguro yung truck driver. Tagal ang tagal ko siya Ginawa. Although medyo madilim, pero I think parang siguro pwede ko siyang sabihin na gustong makinig ng pelikula. Yan, gustong makinig ng pelikula, di ba? Dapat manood. Doon parang isa 'yon. Tapos The Dream Come True, Paps. ayun. Siyempre, gintong pagkakataon with Glock 9. Gintong pagkakataon with Glock 9. Mas matagal pala yung gintong pagkakataon. Kasi 2004 pa lang, pinapakinggan ko na siya. Tapos, diba? 2020, Dream Come True talaga. Ayun, 2022, nakasama ko siya sa kanta. Ayun pala. Anong pakiramdam nun na sa Glock 9? Sa totoo lang, 2024 pala, sabi ko, focus ako, buhos ako, tutok ako sa rap. Tapos one time lang, gabi lang, sabi ko, kailangan may mangyari. Chinat ko si Glock. Sabi ko, Master, posible ba? Numerous featuring Glock 9. Yo, magkasama tayo nun, man. Reply siya. Kumbaga, hindi ko muna inasama magre-reply. Tapos siya, maya nag-reply. Pang, di na ako makatulog nun. Anong sabi niya? Ang sabi pa niya, nun, oo naman, tol. Pero after ng pirma niya sa UR. After. Tapos siguro mga 1 month o 3 weeks, si Smag nag-chat, sabi niya sa akin, sama mo ako, pupunta raw siya sa Asintada, ando sila Masta. Tapos late pa nga ako Tapos alibawa kwarto, late ako Pagpasok mo ng kwarto, lahat ng tao titingin siya yan. Nakakaya, di ba? Pero pag nagtingin na gano'n, biglang tumayo si Masta. Yun, Chong, may atraso pa ako dito Ganon agad. Tapos simula nung araw na yon, nagsasalita si Glock, lahat ng sinasabi niya, parang hindi ko man ninonote, pero tinatandaan ko. So, yung unang ilan sa mga linya rin sa gintong pagkakataon, napulot ko doon sa nagsasalita siya. Mabilis. Mabilis niya rin. Salita na nung that time. Di gagi. Normal. Kumbaga, first time.
parang that time siya yung bangka ba. Yung lahat ng sinasabi niya, tinatandaan ko yun. Na-amaze ako. Tapos yun, parang natandaan ko siya. Ilan sa mga linyaro sa ginto pagkakataon, galing talaga sa kanya yung tapulot ko habang nagsasalita siya. Ganun. Yun, ginto pagkakataon. Pag nagsalita si Glock, marami ka agad. Dami. Parang masasabi mo, magkakaiba lang ng pangalan, istorya, at saka lugar, pero pare-pares ng dinaanan pala. Struggle days. Oo. Kung may hindi, kung 'di ba, kung hindi ka naging rapper, tingin mo ano ka ngayon? Astronaut yan. Totoo ba? May gusto na maglibot ng buwan tsaka mundo eh. Hindi, kasi ang airmat ko, DSWD, Social Welfare. So, baka yun. Baka sinundan ko yung yapak niya. May rules ba sa DSWD yung papalitan yung parent, di ba? Alam ko may parang... Hindi, adaptation yun siya sa akin. Adaptation yun. Yung yung mama ko, mismong empleyado. Yun nga, hindi, ang ibig sabihin, ikaw yung papalit dun sa mami mo. Kasi yung mama ko ganun sa SSS. Tingin ko mas madali na sa akin. Kasi meron na nasusundan ko na yung nanay ko. So pag naging DSWD ako, kung hawak siya ng Manila, City of Manila, edi doon din ako. Although may DSWD sa lahat ng province, municipal. Pero I think doon ako mapupunta. Kung hindi ako nag-rap. Pero wala eh. Ano pa nga eh. Last day na pala ng enrollment diyan sa ACCT. Nagpunta pa ako sa studio ng Republican eh. As inauna mo. Tapos may contest kinagabi, wala na. Doon na tulog ako kay Slim 3 days. Pero puro panalo ako sa contest. Tapos nung gusto kong mag-enroll, wala na. Tapos na pala, last day pala yan yung Tapos wala na. Wala pang direksyon, pero parang sa isip-isip ko, wala. Magrarap ako, nun lang na sa isip ko nung panahon. Nung pa lang ba, nung una pa lang nararamdaman mo na magtatagumpay ka talaga sa rap? May ganun ka bang feeling? Kasi ako, kailangan ganun ang pakiramdam ko. Kailangan may ganun ka, mangyayari to. Hindi ka nagpupuyat sa wala eh. Yun nga lang, hindi mo alam talaga kung paano. Pero wala eh, parang... Pero may crazy idea lang talaga na sa isip natin. Mismo yun. Alam natin na magtatagumpay tayo kasi dito. Pare-parehas naman. Pare-parehas. First time na buhay sa mundo eh. Parang halimbawa, hindi sa pagrarap. Yung iba, negosyante. Yung iba, gustong basta tinutukan mo yung isang bagay naman. Imposibleng hindi magbunga. Kailangan obsessed ka eh, no? Kaya kung basketball, maging obsessed ka sa basketball, di ba? Katulad ng mga pare-pares lang. Pag nabibigo ka, ibig sabihin may mali ka pa nagawa ron. Kaya next na hakbang mo, okay na, iwasan mo na yung ganito, yung ganyan. Ganon din sa harap eh. May gusto ka pa bang marating pang level sa pagrarap? Oo naman. Gusto ko yumaman, syempre. Oo, gusto ko pang yumaman. Yung tipong, dahil pag sinabi kong gusto ko yumaman, syempre gusto ko dahil sa pagrarap. Pero naniniwala akong, hindi man dahil sa music ko or what, pero nakakonected sa pagrarap. O gusto ko yumaman. Hindi na lang nga lang dahil para sa sarili ko. Kasi kung para sa sarili ko lang, para lang ako, pwede akong tumira ng bundok eh. Alam mo yun? Pero kung may mga anak na ako, ginagawa ko yun na maging komportable sila. Sabi ko nga, bago ako gumawa ng isang bagay pagrarap, inasikaso ko muna yung anak ko. Monday, asikaso yung anak ko para mag-rap na ako ng Martes, Miyerkules. Ganon. Kasi trabaho din naman siya. Ayan. Pero lahat tayo yayaman, matik yun. Matik. Oo. Tumayaman na to eh. Tumayaman na to eh. Hindi, open-minded ka ba? Open-minded ka ba? Yung networking, 'di ba? Nag-aano sila? Hindi, nag-aano sila, nagbabato sila ng mga manifestation, 'di ba? Tapos ganun din nakikita ko ron. Tsaka Pops, pag hindi naman porket sinabi mong gusto mong yumaman, it's about money agad eh. Hindi naman kasi merong mga yaman. Meron din knowledge. Sa health, 'di ba? Sa health, knowledge, yan. Yaman mo rin talaga 'yun eh. Sa akin, lahat ng pinagkakakitaan ko, connected siya sa music, sa pagrarap ko. Parang dahil nakita ko si Sir JD kung paano mag-direct ng music video. Sabi ko, parang gusto ko yung ganyan. Ayun pa, yung mga nakikilala mo. Knowledge din eh. Tapos hanggang nakita mo, nag-shoot na ng mga movie.
short films. Gusto ko to. Parang parehas lang to sa pagsusulat ng kanta kung gagawa ka ng storytelling. Ganun din eh. Art pa rin siya. No? Halos. So pagka parang natural born artist ka, naalala ko pa nga, 2014, kaming dalawa ni Flick G, pinagsulat kami ng BBM, ng mga horror stories. 2014. Tapos ring back yata. Pang ring back, magkikwento sila. alam Ayun, baka naalala nyo yun, 2014-15. Kapag ang kwento is about horror, tas malupit, ako yun. Pag kay Flick G, medyo naalala ko yun kasi guguluhin ko siya dun sa kwarto niya man. Kaya pala may pangalan na Jong dun. Tapos sabihin niya dun, nakasalubong ni Umi, si Ermitanyong Jong siya. Ganun yun eh. Tapos uy, tara, dun tayo sa labas tumambay. Parang, sa amin siya nakatira nun that time. Tapos, takay na mamaya na, tatapusin ko lang to. Tapos, ang dami niyang, parang per script, 500 pesos. Tapos, ang ginawa namin, 30, tag 30. So, 30 times 500. 15K? 15K. Yes, ganun din. So, ayaw niyang tumambay pa. 1 week? Pagka hindi na 1 week, 2 weeks namin tinapos. Nanonood ako nung, yun, yung short story, parang rap din nga. Ganun lang. Parang rap din. Parang, ang bilis ko lang makasulat talaga ng story. Yan, diba? Parehas. Minsan, darating ako sa, pag mag-shoot kami ng short film, wala pa talaga akong story. Pero may ideya na ako. Kasi may nagpapunta na ako ng artist eh. Kailangan ko ng matanda. Nito mga nakaraan, nagdidirect ka? Pagdating doon, bago ako bumaba ng sakyan, bilis niyan, dire-diretso yan. Para kasi mas mabilis siya sa pagrarap. Yung rap kasi, irarime mo pa. Eto, wala na. Tapos, yung kwento lang. Tapos sa GC, tapos sabi ko, game, tara. Ito, first location. Ganun. So, connected talaga siya sa pagrarap. Parang tingin ko inatrack mo din yan eh. Nagdidirect ka na bago ako mapasok ng Batang Quiapo, di ba? Nagdidirect na. Na-attract mo yan. Pagdating ko lang din dun sa Batang Quiapo, tinitignan ko lang din kung paano siya. Ang bilis lang din, no? Sabi ko, ito yung ganun pala. Okay, sige, ganyan pala. Pati mga paano nila kunan yung camera. Na hindi pala yun na isang beses lang. Kasi nung unang takbuhan namin, ang bilis ko eh. Todo ka agad. Dapat pala hindi ka tumutodo. Tapos, pala yun, ang daming take. Isa pa. Yung mga pangwalo na. Grabe yun, grabe. Ang sakit na ng sakong ko. Yung pala, kailangan, pag wide shot pa, ka lang. Relax ka. Pag close up na, tsaka may, hindi ako nakatodo kagad round 1 pa lang eh. So, yun mga matututunan. Nakakamiss siya, Batang Quiapo. Yan, shoutout sa mga kay Derek Coco. Sa buong maraming salamat. Thank you. So, ayun, may mga palabas ka ba? Tapos na? Panapos na yun. Oo. Tapos na ba? Tapos na? Bukod sa pagrarap, may ayaw niya na. Hindi kasi nakita ko yung... Ilan na? Isang oras na? Isang oras. Ito. Sige. Bago yung mga panapos. Hindi naman break eh. Bukod sa pagrarap, may ibang bagay ka pa bang gustong gawin? Ako, tulad ko, tuklasan ko yung gusto kong mag-direct. Ako magsulat ng mga okay. Na-connected pa rin sa pagrarap. Connected pa rin. Gusto kong maging full-time musician eh. Gusto kong gumawa ng music. Gusto ko tumanda na rapper tsaka gumagawa ng music pa rin, pero hindi na lang yung rap. Gusto ko pati yung as in music. Instrument ba to? Instrument. Gusto ko rin matutong tumugtog ng kahit anong or umahawak ng mga artist, Paps. Actually, yung paghawak sa artist, nagawa ko na. Nagawa ko na siya. Pero siguro pwede, pero hindi na ganun karami. Kasi dati nasa 70 plus, parang ganun. Katulad ni Mitch, may crazy family siya. 70 lang. Ito. Sakit na ng ulo. Ito, tumatalon-talon pa to ng ng iba't ibang lugar. Iba't lugar. Meron akong La Union, may Baguio, may Davao. Siguro tatanda ako, may mga bata akong hahawakan na artist. Mga ilan na lang. Produce talaga. Sino yung pinaka-apprentice mong nakita mong tingin mong susunod talaga maging numerous? Yun nga rin ang isang problema wala akong makita. Kasi, syempre ako, alam ko yung struggle ko eh.
talagang from hirap talagang mauulanan, as in ganun. Lalakad ka. Pero meron akong isa na nakikita na sobrang sipag niya, tapos sobrang down sa akin, si Axel. Si Axel. Si Axel. Ang kamukha ni Smag, minsan pistolero. Happy birthday, tol. Birthday niya ba ngayon? Kahapon. Nung nakaraan, yan, happy birthday kaya. Happy birthday, Axel. Ano siya? Panoorin mo to every year. Sabi ko sa kanya, wag ka muna mag-aanak para mapokusan mo yung pagrarap. Pero kaya niyang gawin lahat para mabuhay. Dami niyang pinapasok ng mga bagay-bagay. So nakakabilib din. Kasi may mga nakasama ako hindi kami nagkakatugma ng ganito. Yung bang halimbawa, ako yung nagli-lead pero ayaw nila yung isang ganitong bagay. Sa ganun pa lang nagiging tinik na yun na tumitibalyok tayo dun kasi kumbaga ito na lang gagawin mo, hahawakan mo yung lubid na hawak ko rin. Pero dapat yung pagkakahawak mo parehas ng hawak ko. Sila may sarili silang kung paano nila hawakan. Alam mo yun? Paano tayo makipaghatakan ng maayos niyan? Yun ibig ko sabihin ba? Pero yung Axel na ko siya, na nakikinig siya. Although medyo maganda yung chemistry nyo. Naisama ko na rin siya sa stage. Sa Bicol, pag kailangan ko ng hype man, naisasama ko siya na ibibigay, pero binibigyan ko siya. Pero I think kulang pa nga yung nabibigay ko sa nagagawa niya para sa akin Pero para sa akin, yung pagsama-sama niya sa akin, hindi mamamatay yung apoy niya sa pagrarap. Kasi ako ganun I think naipapasa ko yun na hindi ko man sinasabi, pero I think naipapasa ko yun. Kaya siya. Kasi ako, sama-sama lang din muna ako nun Kada Basilio. Pag wala si Basilio kasi dati, ako talagang pumapalit. Kaya nga sinasabi minsan sa mall show ng Republic, bata pa pala ni Basilio. Pero yung dati, yung sumali ka sa Mr. Pogi, talagang dumaan yun sa akin. Binara mo si Gladys. Dumaan yun. Wala kasi talaga sa pero puso. Tingin ko na sa Cavite pa ako nakatira nun. Tagal lang. 2000 3. 3? Oo, 2003. Ayun. High school nga. High school ako, second year high school sa New Era National High School sa Cavite. 2003. Kasi ang papasok na ng 2004, lumipat kami ng Marikina. Sa dumaan sa akin yun. Kasi hindi mo malilimutan Itbulaga. Mr. Pogi na nag-rap tapos triple time. Ikaw lang yun. Ako lang yun. Wala yun. Kahit hindi mo niyayabang Hindi niyayabang pero ako lang. Hindi, real talk lang. Sabi kasi Francis M, i-represent mo yung mga rapper. Wala pang rapper na Mr. Pogi. May tulak pa Siya talaga. Siyempre talagang kahit ayaw mo, Francis M to Sige. Kahit, siyempre, hindi mo talaga gusto, loko-lokohin ka pa ni Gladys. Sabi ng contestant number 1, may Mr. Pogi daw pang may bigote. Sabi niya yun. Walang pakilamanan dito. Kanya nga, ganun sagot ko. Bastard. Teka lang, check ko lang yung main cam. Bastard yung mga sagutan. Hindi, ganun talaga yung sagot ko nun. Hindi, ayaw niya. Ayaw ko talaga. Wala. Nandun na siya Pero ang laking tulong nun, di ba? Siyempre, tingnan mo, hindi mo alam na mag-gain pala siya, di ba? Balang araw. Oo. Kaya nga sana may makakuha ako ng kopya nun. Kaso wala sa YouTube. Wala sa YouTube. Gusto ko sana tignan yung kalokohan. Gago, sali. Kasali ba kayo dun sa Nagpaputo kayo ng lobo ni Abaddon? Oo, yung putukan na sa Wawaw. Hindi ko makita yung link. Si Flick G, Abaddon. Jihu, ako. Di ba putukan niya yun? Putukan na. Wawawin. Oo. Hindi. Meron may kopya nun sa YouTube. Hindi wawawin ba yun? Wawawin, Si Abaddon, mahang time pa sa ere. Sa 2. Ang dami kasing title Wawawin, Wiwili. Puro W Wiwili. Wiwili. Kagi, wala yata nga. Pero si Kuya Will, nakikita nyo, parang laging mainit ulo, pero mabait talaga yan. Kasi nung unang sali ko ng Wawawi, yun yung ako yung nanalo. Kalaban ko si Ken Maga at si Crazy Al. Parehas ko si nasa YouTube yan. Nasa YouTube to. Yan.
talagang gusto niya akong manalo ng jackpot no. Pero hindi ko kasi nakuha yung jackpot, pero malaki-laki rin nakuha ko nun, parang nasa 70,000. Nung time na yun sobrang laki na nun. Parang sinabi niya pa sa akin na sayang, isa na lang. Ayun, marami pa namang next time. Tapos nung kami naman ni Sisa, maraming beses kasi akong sumali ng Wawaw. Ito sa Wawawin na. Kami ni Sisa. Binibigyan niya kami pala ng hint kasi nakapula kami parehas eh. Tapos ang pagpipili ang mga box, mga bulaklak. Parang gandang suot niyo, no? Gandang kulay. Ano to off air, pero sinabi ko na eh. Parang yung pala, hindi namin na-gets na binibigyan niya kami ng pula, suot nyo. Rosas, andun yung million tsaka house and lot. Kami ni Sisa kasi, kakanood ko lang ng ng Pedro Penduko. Diba umulan ng kampupot? Meron doon kampupot. Ayun na lang, kampupot. Ano yung kampupot? Sa akin ni Sisa. Kaya napanood ko yun nung nakaraan eh. Parang clue na yun eh. It's a sign. Pero yung kasi nung umaga, nakita ko na na may paro-paro sa kwarto ko kasi may sampayan din sa taas eh. Kanino may paro-paro. Hindi sa lola. So, nisip ko, 'di ba? Ano bang maiisip mo agad kapag binadapuan bulaklak, rosas kaagad may isip mo eh. Yung pala binibigyan namin ng clue ni mga chakra naniwala sa mga mapamayiin. Prestigious. Dati si Flick tumawag sa akin. Hello, Tems. Nanaginip kasi ako eh. 2 numero na naginip ako. Lista mo. Tapos dagdagan mo lang tayo mo sa loto. Pag nanalo, hati tayo. Seryoso yan. Nag-trip lang man. Ito si Benson. Seryoso yun. Mix, ingat ka. Napanaginipan kita. Makasakay ka daw ng bangka. Tapos Pero 2003 na Crazy Mix yung nakikita ko parang. Sa ngayon kasi Huwag tayo sasakay ng bangka. Pwede ka pa rin maniwala ngayon eh. Kailangan mo lang siya i-turn. Paniwala mo yung positive lang. Huwag yung negative. Tsaka huwag mo nang atrakin kung masama. Mamimili ka na lang. Maganda nga yun. Mamili ka na lang. Ito maganda naman to. Okay lang. Okay lang. Yun. Ano naman pala yung binago ng rap sa buhay mo? Yung Totoo talaga ako. Sorry. Sabihin mo kasi okay lang yan. Ano yun? Parang kailangan ibang episode. Doon natin gisahin to Doon natin maririnig lahat ng kasamaan niya. Yung kasamaan niya. Binago ng rap. Siguro nagkaroon ako ng direksyon na yun. Naging way of life ko na rin yung rap music, yung hip hop. Naging naging direksyon. Simula pa nung pinasok ko siya, marami ako natutunan na bagay, pakikisama, pag-aalaga din ng sarili. Kasi dahil sa pagrarap, gusto ko mag-jogging, ganyan. Tapos, marami, sobra. Yun ang binago niya sa akin. Pero naman sa pamumuhay, rap pa rin. Nagkaroon tayo ng studio. Naging maayos naman tayo ngayon sa awa ng Diyos sana yung magtuloy-tuloy syempre. Ayun. Mas maginhawa kaysa dati nung nagsisimula ako ganun kagandaan na idulot sa akin ng pagrarap. Wala akong maisip na masamang dulot sa akin. Wala. Hard work kasi pays off. Tsaka kahit yung mga negative na nangyari sa pagrarap, positive pa rin yung positive lagi lahat yan. Kaya siyang i-turn sa positive. Ayun, yun lang. Masaya, may direksyon. Hindi ko bibitawan yung rap siguro kahit tumanda. Sa era nyo talagang pahabaan ng PC to. Kung sinong dumulo, kasi ang dami naming kasabayan na nawala na yung nag-asawa, mas sa totoo lang, oo. Kahit sa negosyo ganun din. Ang daming magaling sa kasabayan namin. Sobra. Tapos tingin ko nakikita ko, never ko naman nakita na nawala ako sa pagrarap Never. Never kahit siguro matagal akong hindi maglabas ng kanta, hindi pa rin masasabing mawala ka sa pagrarap kasi mas madalas ko na nga naiisip na si Crazy Mix ako kaysa ako si Miko. Kaya ka na nga para ka ng emoji. Nandiyan ka na lagi. Hindi ka na mawawala.
Parang pipindutin na lang. Pindutin mo. Pak, diba? kasi kahit sa lugar namin, sa mga kapitbahay namin, Crazy Mix tawag sa akin, mga bata, Crazy Mix. Hindi na mawawala Parang hindi nila alam na Miko yung pangalan. I think tayo yung yung tipong, halimbawa, pumuti ang buhok natin sa lugar na yan. Hindi tayo sasabihin na nung araw, rapper yan. Hindi. Yan, yan yung rapper. Hanggang ngayon, nagrarap. Dating rapper yan, tumigil lang. Hindi na gano'n, hindi gano'n. I think, So parang okay sa inyo pag tawag sa inyo nung kunyari mga apo nyo, gano'n. Lolo Numerous. Oo. Angas yun. Angas yun, oo. Wala akong tumigil, tatanda ako rito, rapper, ganun. Tsaka kung sino talaga yung mga datihan na hanggang ngayon na na convert sa digital platforms yung ginagawa. Nakasabay. Talaga pag nakasabay ka, buhay ka talaga. Kumbaga pag di ka nawala sa linya, matututunan mo yung dapat mong matutunan. Sadya na yun kusa kang dadalin dun. Evolution siya no? Kusa kang dadalin dun. Nag-matured na kami dito sa pagrarap. Kumbaga, umiikot lang din talaga kasi siya pero mas nag-evolve lang talaga. Nag-evolve na. Dating ako, 'di ba? Parang mainit yung ulo ko kasi parang gangster kami dati, tas mga rapper. Namamalo doon ng skateboard. Skateboard. Uy, totoo. Hinahanap pa yung gulong, eto. Nagpapatalbog ng ulo sa tricycle yan. Hindi, holdaber naman yung ginulpi namin noon. Tsaka kung saan yun na nag-aadala. Tingnan mo, nakapag-podcast nga. Tambay isa ko ba, kumakain ng french fries. Nagulat na lang, may sinuntok ako. Parang ganun ako dati. Saka pala na ugali mo, kuya. Hindi na nga sinasabi ko, parang kumbaga dahil sa pagrarap matututo ka kasi dito magtimpi. Yes. Kasi sa pag-aantay mo pa lang ng mga bagay. Feeling ko nga sinasabuhay talaga ang pagiging hip-hop Hindi lang basta siya tawagin kang hip-hop ka. Hip-hop ba buhay mo parang ganun, diba? May ganun May ibang pananaw din yung ibang ghetto na ghetto life tayo, diba? Ghettoan tayo. Hindi, kumbaga ang dami na rin ngayon na na tahimik na lang din talaga. So tingin ko yun yung mga natuto talaga. Siguro tingin ko yung mga tahimik ngayon, tingin ko gusto pa nila. Kaso nga lang, yung pinukusan nilang maging sila, alin yung nananapak bigla sa kumbawa? Hindi, yung mga gusto pa rin may mga hindi na nagrarap ngayon na gusto pa rin nila mag-rap. Kaso nga lang, yung pinukusan nilang bagay, masyado nang kinakain yung oras nila doon. Hindi na sila makabalik. Pero nakakatuwa pa rin yung iba lumalabas sa mga event ganyan, nagpupunta rin sa mga may suporta pa rin. Suporta pa rin. Bukas yung isa. Okay, break muna tayo. Break. Yeah, we're back. Okay. Nung we're back, continue yung sinabi mo. May ilaw na. Nag-post ako nakaraan, unfriend, bablock na kita, sumisigaw ka pala pag mabalik na yung kuryente. Puta. Na-imagine ko paano na-upload si Skills, parang comedy pa rin pero seryoso yun banatangad ng si Skills. Pag-usapan na kasing kwento yan Di ko alam, si Benson ang nagkwento noon, sumigaw ng pota. Pag si Benson nagkwento, nakangiti na kaagad. Alam mo na kaagad. Pag nag-guess natin si J Skills, pag-usapan natin kung yung point of view naman niya. Makulit yung point of view nun. Si Numerous tsaka Flick Gio, tumatakbo, humihiga daw sa kasama. Kay J Skills ko naman nakita ko ganun daw. Parang patagilid na raw. Siya kasi hindi to magilid straight body. Nahablot siya. Tsaka wag ka daw magbabag pala pag mga rap contest. Siya nagsabi. Maablot ka Ito na lang. Sa karanasan mo bilang Numerous, ano yung mapapayo mo sa mga baguang rapper at mga nagbabalak maging rapper? Wala. Mag-rap lang kayo. Mag-rap lang talaga Rap lang na kasi kahit ano pang mangyari, kapusing ka man sa pera para makapag-record, kapusing ka man ng ganito, ganyan. Pero kung gagawin mo pa rin siya sa gitna ng mga yon, papunta ka sa maayos na katatayuan. Basta
kung pinipili mo yung pagrarap, tutukan mo, ganyan. Gawin mo yung tamang proseso. Tutukan mo lang, tapos focus ka din sa sarili mo. Kahit mali-mali, di ba? Karamihan pala, marami din mga rapper ngayon na nakadepende sila sa kagrupo nila. Yung mga bata ngayon, minsan makakakwentuhan ko sila, magkakaaway, ganito, ganyan. Pero pinaka-point talaga nun. Pero, edi, magsulo ko na. Ganun na sinasabi ko. So, tutukan mo yung craft mo, sarili mo, mag-rap ka para sa sarili mo. Tapos, pagdating ng araw, matatagpuan at makakasama mo na pang matagalan yung mga kaparehas mo rin. Ganun din. Totoo mo lang, totoo. Ayun, lahat. Sa chakra, di ba? Iba-iba kami ng lugar, magkaiba pa nga ng lugar, magkakaiba ng nakakasama, magkakaiba ng pamumuhay. Pero pagdating sa proyekto, ayan na. Ganun lang, rap lang. Sa mga kabataan, babaga. Shoutout sa mga kabataan meron din mga kabataan. May mga kabataan na nagda-drug sila para sa pagrarap. Tingin ko kung napasok kayo dyan, kayo lang din maglalabas sa sarili niyo dyan. Sana makawala. Sana makawala. Kayo lang makahanap ng paraan. Kasi mahirap, alimbawa, itong batang to, nagda-drug siya, tapos nagrarap siya. Pero sa mata ko, gusto ko siyang umalis dyan. Para sa akin, kung aalis siya dyan, sarili niya lang din eh. Mahirap kasi ipasa sa kanya yun eh. Yung mga nga doon, Paps, mga bata-bata ko rin na nakakilala na. Sinasabi, sagadin nyo na yan, Chong. Sagadin nyo na kung ako sa inyo. Patapusin nyo na ng 2 taon. Meron naman. Pakasabog na kayo ng sobrang 2 taon para pag ayaw nyo na, alam nyo na mangyayari dyan, kasunod yan. Sila lang talaga, Kung yung pagrarap talaga is yun ang gusto nila, parang, halimbawa, nangangarap ka, rap, puro nasa isip mo, rap lang. Nakikinig yung yung tagatupad. Nakikinig yan. So, ibibigay sa'yo yan. Totoo. Meron ding sinasabi, baka hindi ka para sa pagrarap, sarili mo pa rin makakaalam. Nasa sayo pa rin yan. Lang din talaga experience. Kahit pag di mo sinubukan, di mo malalaman. Tsaka kapag ginusto mo talagang gawin yung pagrarap, nasa puso mo, ibibigay ng universe yung mga taong makakatulong sa'yo, mga kasama mo. Kusa, lalapit lahat ng kailangan. Kailangan mo lang atrakin din yan eh. Meron ngang minsan nakachamba ng isang hit, pero pag alam mo yung nalubog na siya kasi maagang dumating sa kanya yung hindi niya na-handle. Pero hindi niya pa deserve, di ba? Parang hindi pa deserve. Ayun, isa pa pala. Isa pa pala. May mga rapper na talagang nahihirapan itawid yung nila, yung karir nila, yung makapag-rap dahil ganito, ganyan. Isipin nyo na lang hirap namin. Grabe. Totoo. Andito pa rin, di ba? Ayun lang. Lahat ngayon meron na kayo, kami wala kaming ganun. Walang ganun, nag-uumpisa. Tsaka yung mga recording nun talagang tawid, lungsod. Ako naalala ko unang paggawa ko ng beat kay Bertong Acero. Parang pa yun, regalo ba sa akin ng Bertong Acero, Circulo Pugantes? Hindi. Ay, iba pa. Siya, kapunan ni Batute. okay. Dumayo ako ng Tondo. So, Sigaw. 800 yata. Oo, lumalapag ka nga pala kayo doon. Pagawa ko. Wala pa silang studio noon. Baga struggle din. May dala lang siyang CD na hindi ko alam kung ba't kami lumilibot. Alam ko, hinahanap namin studio niya. Yung pala, may bata siya na tumitingin-tingin sa mga computer shop. Ayun, okay, dito may bakante. Pasok kami. I-install niya yung Adobe, yung Fruity Loops. Tapos gagawa siya, gumawa ng beat. Tapos binurn niya. Ito na yung beat mo. Tapos yung unang hawakan ko yung CD ko na may original beat na para sa kanta ko talaga. Doon ko naisip na putik. Seryoso na to, rapper na talaga. Oo, di ba? May sarili na akong beat eh. Parang ganun. Anong year yun? 2002. Yan, 2002 may original beat ka na. Kami nung sumasali ni Smag ng 2005-06, still fly lang yung instrumental namin. Pero gumamit na rin kami noon ng mga 2004-05. Soundclip kasi days. Meron nun M-Planet for rappers use only mga ganun. So shoutout Bertong Acero na kapunan ni Batute, gumawa ng beat ko. Yes. Tapos tape kasi yung mga beat namin dati, hindi ko alam kung saan nakuha ng kagrupo ko yung beat na yun. Tape, tapos yung rap contest, no? Cassette. Parang side B. Ay, hindi po yan. Ano po, ang kabila po. Tapos paki-rewind. Yung rewind nun. Sumobra, antayin mo pa yun. Huwag nyo na forward, matapos na rin yung kanta. Totoo. Yung side B, side A. Tape yun na, hindi yung brief. Tsaka tape yun. Pag re-rewind mo yun, may ballpen ka. Kaya ang hirap timing
Simula na. Konting rewind lang, mga kaperesito, mga ganun pa. Huwag mo lang galawin yan, nakaayos na yan. Kaya inisip ko, kailangan nasa unahan talaga yung beat. Mga ganun. Tapos naka-rewind na. So, ganun kahirap dati. Yun. Sobra. Tsaka sa mga bata, yun din, pilitin nyo lang sumurvive. Kasi pagka nabuhay kayo ng until 30 years old nyo, lalo sa lalaki, mag-iiba pa yung kasama nyo, promise. Yes. Mag-iiba pa men. Pag nasa prime years na kayo, sana hindi pa kayo nalubog nun. Kasi may mga tropa rin ako, nalubog na sila sa gantong edad, wala na. Tsaka ito lang, ito pala payo ko rin. Pumili kayo ng mga kasama nyo talaga. Yeah, connection. Ng parehas nyo. Labas kayo dyan, tol. Labas kayo dyan sa lugar. Sa mga lugar nyo. Okay, ito na. Panghuling tanong natin kay Numerous. Sabi ko siya na yung umusog eh. Umusog! Ano yun? Tropa yun. Kawawa yung gate eh. Hindi ito. Walang yan. Lumiba sa mga siguro 200 years, 300 years, wala na tayo dito, panibagong salinlahi na ng mga tao. Tapos nahuhukay nila yung history natin. Parang mga si Rizal. Okay. Ngayon, mga history natin. Ano yung gusto mong magmarka bilang Numerous sa panahon na yun? Kunyari, inaaral na lang nila yung history. Sa future. Ano nangyari? Siguro, no? Di ba ngayon, napanood natin sa ano kaya tawag sa atin doon? General Luna. Ikaw, inaaral yung mga subject ng mga bata ngayon. Si Numerous, ito, isa siyang rapper na taga-Marik. Ayun, siguro, isa sa... Hindi. Ang una kasi dyan, titulo natin, ikalawang sumpa. Sino tong Chakra? May ang Chakra. May ikaunang sumpa. Ikawalo. Siguro, ika-6 na sumpa ng Chakra. Yun yung gusto kong magmarka na katawagan. Tapos, ika-6 na sumpa ng Chakra. Then, sa baba, may mga, yung mga ginawa? Siguro, mabilis na rap. Ayan. May branches na, no? Oo. Isa sa mga mabilis mag-rap nung panahon niya. Ganon. Tapos yung mga matatanda, nagpapatugtog tuwing linggo ng mga kanta natin. Cascades na tawag sa atin. Yung pala, ganun din siguro yung feeling. Sunday song mga Sunday song. Chakra. Kaya, ibalik. Ayaw ng mga bata. Ano ba yung pinapatugtog ng lolo? Pandibil! Linggo kasi. May gano'n Pandibil. Parang, kailan ba? May kanta kasi ako. Ano yung kanta mo? Pandibil! May kanta ako, Stalker. Yung na-inlove yung kapre sa babae. Narinig nung tatay ng tropa kong babae. Hindi matino mag-isip yung nagsulat niyan. Sabing gano'n. Pandibil! Pero naniniwala sila sa napapanood nila sa TV. Yes, diba? Ang dami kong ganyan. Sa magandang gabi ba yan? Yun nga, tenga lang yung may visual Diba? So yun, bilang ika-6 na sumpa ng Chakra Numerous, year 5,000. Kasi sa baba, marami. Mapanood pala ng mga anak mo Mga magiging apo ko. Ayan, shoutout mo na tsaka kung ano yung mga dapat abangan pa kay Numerous. Ayun, syempre, subscribe kayo sa Numerous YouTube channel and sa Spotify na rin yung mga kanta ko. At this 2025, kailan mo to upload? Baka 2025. Upload ka agad to. 2025. Second episode to Ngayon 2025, pagpasok ng bare months, bagong t-shirt, bagong music, repeat. Ganyan. May lalabas din ako syempre na damit and six clothing. Sabay-sabay pala tayo. Ayun. Shoutout na rin sa merch namin Yes, Big Daddy Apparel. Ayun. Daddy. Kayo sa Pasig lang. Bawal sa akin yan, Big Daddy. Makakabili kayo ng soon ng mga damit ko sa shop ng Big Daddy sa De La Paz Maglalabag na rin Pasig. ako dyan. Maglalabas ako maglalabas ako ng cup. Lapag natin lahat doon. Tapos sa music naman, kung kakayanin ko ng weekly, pagpasok ng bare months. Weekly. Ayan. Monthly. Bare months. Ay, naman, siguro nagawa nga last year isa dalawang music video, pero yung mga lyric video weekly. Yan ang target ko pagpasok ng bare months. Ngayon, so meron pa akong July, August na tinatrabaho talaga. Tsaka yung tignan mo yung last year, Pops, yung every week na Sabado. Ginawa ko yun. Laki ng inano nun, sa album. Demo. Para kang 6 months tama. na advance. Nagawa natin yun, mas magagawa natin yun, mas maganda pa. Yung mga abangan natin. Abangan nyo. Ayan, nasa YouTube, mga bago kong kanta, pakinggan yung Coffee Break para sa mga mahilig mag-rides, Truck Driver para sa mga mahilig mag-truck.
Mag-track ah. Yung one call para sa mahilig tumawag. One call, mahilig tumawag. Ganyan. Puta. Hindi, gigis natin si skills ha. Pare, alam mo na, next ka na. Next, Bawian mo, skills, bawian mo. Bawian mo. Ikwento mo ang totoong nangyari. Kung bakit sumigaw ka ng pota. Grabe naman kasi nun. Ay. Ayun. Maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta pa rin sa hip-hop. Hanggang ngayon malakas pa rin ang hip-hop. Syempre hip-hop OPM para sa mga Pinoy music din, hindi lang hip-hop. At syempre maraming salamat Batang Regasco. Batang Regasco. Kala Kong Arnel. At syempre Sup, Kong Arnel. Kala Bong Jovi Transport, kala Kuya Bong. Pops, singin na tayo ng gas. Oo nga, Boss RR. Bigyan tayo. Pag nag-camping tayo, alam mo na, gamit natin. Regasco. Ikaw daw magluto Hindi, si Pops Ay, ba? marunong magluto sa akin. Maghanap tayo, magsasama tayo ng tagaluto. Ito si Jong. Ano lulutuin ko? Lagi natin niluluto. Puta. Sinigang. Sinigang. Okay, maraming salamat. Numerous. Salamat, Nix. Sandro. Salamat. Salamat nga pala sa gasoline station na hindi natin pwedeng banggitin kasi hindi tayo ni-sponsor. Hindi, joke lang. Full tank kami dito Maraming salamat at kita-kits tayo sa susunod na episode ng Hip Hop OPM at paki-comment sa baba kung sinong gusto nyong makita at mapanood na susunod naming guest. Syempre siguro unahin natin mga Chakra. Unang episode, ito, Bleachy. Pangalawa, Numerous. Si Kiel, kinakausap ko na, tignan lang natin kung kailan. Okay. Alright. Hip Hop OPM, di pa rin namin alam kung paano mawawala, paano tatapusin tong podcast na to. Kaya bigla na lang kaming mawawala. Yeah.